Sa isang maliit na bayan sa Samar, may isang paaralang pampubliko na bagamat lumang-luma na ay puno ng buhay tuwing umaga. Dito nagtuturo si Ginoong Elias, isang guro sa araling panlipunan na 11 taon nang nagseserbisyo. Hindi siya mayaman pero mahal niya ang kanyang trabaho. Sa kanyang bawat estudyante ay may kinabukasan na dapat tulungan at gabayan. Isang Lunes ng Hulyo, malakas ang ulan at halos hindi makita ang bundok sa hindi kalayuan dahil sa makapal na ulap. Dumating si Ginoong Elias. May bitbit na payong na halos sumuko na sa hangin. Pagpasok niya sa kanyang silid-aralan ay agad niyang nasilayan ng maingay na grupo ng mga estudyante na parang walang pakialam sa unos sa labas. "Good morning, class!" Masigla niyang bati kahit halos basang-basa ang kanyang pantalon. Sabay-sabay naman na sumagot ang ilan ng good morning din, habang ang iba'y abala pa rin sa kanya-kanyang kwentuhan. Inumpisa niya ang attendance na may kumatok sa pinto. Paglingon niya tumambad ang isang lalaki, mga 14 o 15 anyos. Basa ang buhok at tila may dalang kaba sa dibdib. Nanlalamig ang mga kamay nito habang kahawak ang lumang bag na gawa sa tela. "Sir, ako po si Samuel. Transfer po ako." Mahinaong sambit ng binata. Napakunot na noo ang guro. Walang nabanggit ang prinsipal tungkol sa bagong estudyante. Ngunit sanay na siya sa mga biglaang paglipat, lalo na sa mga pamilyang lumilipat ng tirahan dahil sa trabaho o kahirapan. "Pasok, magpakilala ka muna sa klase," sambit ni Ginoong Elias. Tahimik na tumayo si Samuel sa harap. Napansin ng guro na hindi karaniwan ang kanyang itsura. Hindi dahil sa pagkabasa, kundi sa kakaibang ningning ng kanyang mga mata. Mapupungay ngunit tila malalim, parang may tinatagong sekreto. Maputla rin ang balat nito ngunit hindi mukhang sakitin. Para bang masyadong perpekto ang bawat anyo, ang hugis ng ilong, pantay ng ngipin, at buhok na kahit basay napakaayos tignan. "Ang pangalan ko'y Samuel, galing ako sa ibang lugar," maiksi niyang sabi. Nagtawanan ng ilang pilyong estudyante. "Anong bansa yun? Ibang planeta?" Tukso pa ni Noel na kilala sa pagiging pasaway. Hindi tumugon si Samuel. Nakatingin lamang siya kay Noel na tila sinusukat ito. Doon ay napansing tumahimik ang buong silid. May kakaibang presensya ang bagong estudyante. Hindi kayabangang nakakatakot ngunit otoridad na nagbibigay respeto. "Dito ka muna umupo, Samuel," sabi ng guro at itinuro ang mulihang upuan katabi ni Amelia, ang tahimik at matalinong estudyante. Habang nagpapatuloy ang klase tungkol sa kasaysayan ng Visayas, napansin ng guro na napakahusay ni Samuel tumugon. Minsan pa nga'y nakakapagbigay ito ng impormasyon na mismong ang guro ay hindi gaanong kabisado. "Paano mo nalaman yon?" Tanong niya nang magtaka siya sa sagot ni Samuel tungkol sa sinaunang paglalakbay ng mga taga-Samar. Ngumiti lamang ito. "May mga bagay pong hindi na itatala sa libro pero tunay na nangyari." Nagkatawanan muli ang ilan, ngunit hindi ang guro. Hindi niya may paliwanag kung bakit tila may bigat ang mga bawat salita na binibitiwan ng bagong estudyante. May pakiramdam siyang totoo ito, kahit tila imposibleng malaman ng isang kabataan ng ganoong detalye. Pagkatapos ng klase, habang nagsusulat ng lesson plan ng guro, sa kanyang mesa ay biglang napansin niya si Samuel na nananatili pa rin sa loob. "Hindi ka pa ba uuwi?" "Hintayin ko po ang sundo ko." "Saan ka nga pala nakatira? Baka malayo. Ayokong umuwi kang basa sa ulan." Tumingala si Samuel. Ang kanyang mga matay tila lumabo ng kaunti. Hindi dahil sa luha kundi parang nagdududa kung sasabihin ba niya ang katotohanan. Sa may gubat po sa gilid ng..." Naputol ang kanyang sagot nang tumunog ang cellphone ng Ginoo. Saglit itong sumagot sa tawag mula sa punong guro. Nang ibaba niyang telepono at ibalik ang tingin kay Samuel, wala na ang binata at nakabukas na ang pinto lamang ang iniwan nito. Ngunit walang maririnig na yabag sa pasilyo.
Pinilit niyang kalmahin ang sarili at baka mabilis lamang itong tumakbo palabas dahil tumila na ang ulan. Kinabukasan ay maagang dumating ang guro upang ayusin ang mga papel ng estudyante. Nagulat siya nang makita sa mesa ang isang maliit at antigong pendant, hugis at tsulok na may ukit na simbolo. Hindi iyon sa kanya. May maliit na papel sa ilalim nito. Para sa iyo, Ginoong Elias, para maalala nyo ang hindi madaling makita. Natigilan ng Ginoo. May nakasulat na letter S sa papel. Si Samiel ba? Agad niyang tinignan ng byudek sa likod ng silid. Mula roon ay tanaw ang kagubatan sa dulo ng bayan. Makapal, madilim at madalang puntahan. May kwento ang matatanda tungkol sa lugar na yon. Ayon sa mga alamat ay may nakatirang syudad na hindi nakikita, ang Biringan City, na tanging iilan lamang ang nakakapasok. Napangiti ang guro sa sarili. Alam na alam ng kabataan ang mga alamat ngayon Bulong niya. Sinusubukang gawing biro ang nararamdaman niyang kilabot. Akmang ilalagay na niya ang pendant sa drawer nang biglang pumasok si Amelia. Sir, may kakaiba po kay Samiel. Naguluhan ng Ginoo. Ano yon? Sir, wala po siyang record sa registrar. Kahapon lang daw siya dumating pero wala pong impormasyon kung saan paaralan o bayan siya nanggaling. Teka, paano siya nakapasok sa klase kung wala siyang papeles? Yun na nga po sir, tinanong ko kay Ma'am Lisa kanina. Wala raw siyang alam sa batang yon. Napalunok ang guro. Ngayon niya naramdaman ang bigat ng pendant na nakahawak pa sa kanyang kamay. Unti-unting tumayo ang mga balahibo niya sa batok. Sakto namang dumating si Samiel. Tahimik na naglakad papunta sa kanyang upuan. Walang bakas ng pagod, parang hindi man lamang naapektuhan ng malakas na ulan na bumuhos muli sa labas. Nakasara pa ang jacket nito, tuyo ang buhok, halatang hindi dumaan sa basang daan. Lumapit ang Ginoo at mahina ngunit matatag na nagtanong. Samiel, sino ka ba talaga? Sa unang pagkakataon ay nakita niyang may kakaibang lungkot sa mukha ng binata. Hindi takot, kundi pangunawa na tila alam nitong darating ang sandaling yon. Sir Elias, hindi lahat ng lugar ay nakikita sa mapa. At hindi lahat ng taong narito'y bahagi ng mundong nakasanayan ninyo. Nanlamig ang guro. Tumingin si Samiel diretso sa kanyang mga mata. Ako po'y taga Biringan City. Hindi malaman ng Ginoong Elias kung ano ang uunahin, ang kaba, ang pagkagulat o ang hindi may paliwanag na pag-uusisa. Buong magdamag niyang iniisip ang sinabi ni Samiel. Taga Biringan City. Imposible. Alamat lamang yon, sabi ng matatanda. Isang kwentong panakot sa mga batang makukulit. Pero bakit may kung anong boses sa kanyang loob na nagsasabing totoo ang lahat? Kinabukasan ay maagang dumating ang guro. Ang buong bayan ay balot ng hamog at tila mas tahimik kaysa sa karaniwan. Sa kanyang mesa ay naroon pa rin ang tatsulok na pendant. Misteryosong kumikislap kahit walang tumatamang sinag ng araw. Ibinulsa niya ito at nagpa siyang kakausapin si Samiel sa tamang oras. Habang nagsisimula ang klase, abala ang mga estudyante sa paggawa ng group activity. Si Ginoong Elias naman ay palakad-lakad sa silid, minamasdan ang bawat isa, ngunit ang mga mata niya ay palaging bumabalik kay Samiel na tila walang kahirap-hirap sa pagsusulat. Para bang alam niya ang lahat bago pa man ito ituro. Maya-maya'y napatingin si Amelia kay Samiel. May hawak itong lumang papel na may mga ukit na simbolo. Mukha itong mapa pero hindi pamilyar. Napakunot ng noo ang Ginoo. Samiel? Malumanay niyang tawag. Nagulat ang binata at agad na tiniklop ang papel. Ngunit huli na't nakita na yon ang guro. Ano yung hawak mo? Tanong niya na may halong otoridad. Tahimik na tumayo si Samiel at dahan-dahang iniabot ang papel na tiniklop na parang sinaunang dokumento. Kinuha yun ni Ginoong Elias at marahang binuklat. Sa unang tingin ay mapang ito ngunit kakaiba. Walang pangalan ng mga bayan. May mga linya ng daan na tumatagos sa mga bundok. May mga simbolong hindi niya maunawaan. Sa gitna, isang titik na nakapaloob sa bilog.
Biringan. Nanginginig ang mga daliri ng Ginoo habang sinusundan ng mga guhit. Ang mapang ito'y hindi makikita kahit sa mga lumang aklat pang kasaysayan. Saan mo ito nakuha? Galing po sa amin. Ito ang daan papunta sa amin at palabas. Napalunok ang Ginoo. Bakit mo ito dinala dito? Tumingin si Samuel sa kanyang mata. Diretso na para bang sinusukat ang kanyang kakayahang umunawa. Sir Elias, pinili ko mag-aral dito. Ngunit hindi ako dapat magtagal. May dahilan kung bakit pinaalis ako sa aming syudad. Bakit naman? Halos pabulong na tanong ng guro. Ngunit bago makatugon si Samuel, biglang nagsalita si Noel mula sa kabilang sulok. Sir, ano yan? Treasure map? Sabay tawa nito. Nagtawanan ng iba ngunit hindi si Amelia. Nakita niyang may takot sa mga mata ni Samuel. Mabilis na itinopi ng guro ang mapa. Balik sa gawain! Mariin niyang utos. Tahimik agad ang buong silid. Pagkatapos ng klase ipinatawag ng Ginoo si Samuel. Umupo ka. Anyat seryoso bang tono. Tahimik na sumunod ang binata. Samuel, bakit ako? Bakit mo binibigay sa akin ang pendant? Bakit ako ang dapat na makaalam nito? Napatungo si Samuel. Dahil kayo ang una kong nakitang guro na hindi agad humuhusga. Maraming taon nang minamasama ng mga tao ang Biringan. Lagi kaming ginagawang kwento ng takot. Samantalang marami sa amin ay katulad nyo. Tao ring may pangarap. Napahinto ang guro. Naroon ang katotohanang hindi niya may kakila. Hindi lahat ng kwento sa alamat ay kasamaan. Kung ganun, bakit parang itinatago niyo ang syudad niyo sa mundo? Tumingin si Samuel sa bintana. Tumulo ang isang patak ng ulan. Sumabay sa pagsasalita niya sa malumanay na patak nito. Sir Elias, kapag minatuklasan ng tao na hindi nila maunawaan, sinusubukan nila itong angkinin o sirain. Ayaw naming mangyari yun sa amin. Tumangot ang guro. Naisip ang kasaysayan kung paano winasak ng kasakiman ng maraming lugar at kultura. Pero bakit mo ako dinadamay, Samuel? Ano bang gusto mong mangyari? Dahang-dahang ngumiti ang binatang malungkot. Gusto ko lang magkaroon ng kaibigan dito sa mundong ito. Gusto kong makapag-aral. Gusto kong maranasan ng karaniwang buhay pero ano? Sinusundan po ako nila. Nino? Mga bantay ng Biringan, naramdaman kong nandito na sila. Kung may makaalam ng sikreto ko, kukunin nila ako pabalik. Bago pa man makapagtanong muli ang Ginoo, biglang nagsindi ang pendant na nasa kanyang bulsa. Mainit at tila may sariling buhay. Agad niya yung hinugot at inilapag sa mesa. Kumikislap yun ng tila ginto. Umaalon-alon ng liwanag na parang apoy ngunit hindi masakit sa mata. Napaurong ang Ginoo. Sir, hindi dapat yan nagliliwanag dito sa mundo ng mga tao. Ano bang ibig mong sabihin? Ibig sabihin, may nalalapit. Kasabay ng salitang yon, bumukas ang pinto nang wala namang humahawak. Umihip ang malamig na hangin sa loob ng silid na tila yumayakap sa paligid. At sa dulo ng pasilyo, may dalawang anino na nakatayo. Hindi gumagalaw ngunit nakatanaw sa kanila. Puti ang mga mata, walang itim, mga matang hindi pang tao. Napatayo si Ginoong Elias sa hawak ang mesa para hindi manghina. Mga tagabantay? Tanong niya, halos hindi makapagsalita. Tumango si Samuel. Mahigpit ang pagkakahawak sa papel ng mapa. Kapag nakuha nila ang mapa, malalaman nilang may pinagtitiwalaan akong tao sa labas ng syudad at hindi lang ako ang paparusahan. Samuel, ano ang dapat nating gawin? Ang binatay huminga ng malalim. Sa unang pagkakataon ay nakita ng Ginoo ang tunay na takot sa pagiging misteryosong estudyante. Sir Elias, tulungan niyo akong maging bahagi ng mundong ito. Narinig nila ang anino na naglalakad palapit. Mabibigat ang yabag na nakayapak. Paunti-unti, papalapit. Kailangan ko kayong pagkatiwalaan, sir. Samuel, tutulungan kita. Gumiti ang binata, hawak pa rin ang mapa.
Dahil dyan, may dapat kang malaman. Lumapit siya at idinikit ang daliri sa mapa. Sa oras na nagtama ang papel at balat, biglang lumitaw ang malinaw na kalsada sa gitna ng walang pangalan na mundo. Isang landas na dumiretso palabas sa kagubatan. Diretso papunta sa unti-unting nabubunyag na lihim ng Biringan. At sa likod ng anino, narinig nila ang malamig na boses. "Hindi niyo kailangang malaman ang daan." Sumara ang pinto ng napakalakas at ang liwanag ng pendant ay lalong kumislap. Mabigat ang hangin na bumabalot sa paligid ni Ginoong Elias habang tahimik na naglalakad sa gilid ng makapal na gubat kasama ni Samiel. Gabi na at ang tanging liwanag nila ay mula sa kumikislap na pendant na suot ng guro na parabang gabay na bituin sa madilim na kagubatan. Malapit na tayo, sir. Bulong ni Samiel. Ngunit may kapansin-pansing kaba sa boses nito. Lumulutang ang malamig na usok mula sa lupa sa bawat hakbang nila, kasabay ng mga ingay ng insekto at kuliglig na tila nagbababala sa pagdating nila sa isang lugar na hindi dapat tuntunin ng tao. Hanggang sa unti-unting nagbukas ang kawalan. Parang may hinilang kortina sa hangin at biglang nagpakita ang isang lungsod na hindi makita ng ordinaryong mga mata. Mga kalsadang kumikislap tulad ng pilak, mga gusaling gawa sa materyales na tila salamin, ngunit mas matibay kaysa sa bato, at mga liwanag na hindi nanggagaling sa kuryente. Narito sila, Biringan City, ang lungsod na tanging nabubuhay lamang sa alamat. Sir Elias, tandaan nyo, ang babala ko, pag kayong magpapakita ng takot o pag nanais na manatili rito, makikita nila yon. Magalang na sabi ni Samiel. Tumango ang guro, pilit na niluluno ng kaba. Habang papasok sila sa lungsod ay napansin niyang kakaiba ang mga tao rito. Magaganda ang muka, pino ang galaw, ngunit tila walang emosyon, para silang mga estatwa na nabigyan ng buhay pero walang kaluluwa. At doon niya sila nakita, sa gilid ng kalsada. May tatlong nakaupo sa isang mahabang batong upuan. Pamilyar ang mga muka, kahit halos 10 taon nang nakalipas mula nang huli niyang makita ang mga yon. Sila Joseph, Maris at Darren, mga kaklase niya sa kolehiyo, ang tatlong misteryosong nawala noon. Nagsisiksikan ang alaala sa isipan ni Elias. Si Joseph, ang masayahing leader ng teatro. Si Maris, ang palangiting may pangarap maging guro rin. At si Darren, ang laging nagbibiro kahit na exams. Lahat sila'y nawala ng walang bakas matapos magsama sa isang immersion trip sa Samar noon. At eto sila ngayon, nakatingin lamang sa kawalan, parang mga buhay na walang kaluluwa. "Joseph," tawag ni Elias, halos pabulong pero puno ng pag-asa. Hindi gumalaw ang binata, wala ni anong pagkilala sa mga mata, blanko at malamig. Lumapit pa si Elias, nagtataka at nanlalamig. "Maris, ako ito si Elias," nanginginig pa niyang sabi. Sabalit walang tugon. Si Darren lamang ang lumingon. Bahagya lamang ngunit ang titig nito ay para bang tumagos sa kanya. Hindi dahil nakilala siya, kundi dahil nagtatanong kung bakit may tao sa kanyang harapan. "Ano bang nangyari sa kanila?" Halos hindi maihakbang ni Elias ang kanyang paa. Malungkot lamang ang tingin ni Samiel na tugon niya. "Hindi lahat ng taong napapadpad dito'y nakakaalis pa. Ang iba pinipiling manatili o pinipilit na manatili." Napatakip ng bibig ang guro. "Hindi sila dapat narito. Dapat nasa buhay nila, may trabaho, may pamilya." Bulong niya at puno ng pag-aalala at pagkakasala. Hinawakan ni Samiel ang braso niya. "Sir Elias, kung patatagalin natin malalaman nila na kilala niyo sila. At kapag nalaman iyon ng mga tagabantay." Napatingin si Elias kay Samiel. "Ano?" tanong niya at puno ng takot. "Gagawin din nila sa inyo ang ginawa nila sa kanila." Ngunit hindi napigil ang guro. Mabilis niyang hinawakan si Joseph sa balikat at pilit na inaalog.
Joseph, pakinggan mo ko. Kailangan nating umalis dito. Biglang pumihit ang leeg nito. Napakabilis at hindi tao ang galaw. May nakita si Elias sa mga mata ng kaibigan. Hindi man lamang bakas ng kinikilala niyang tao noon. Para itong nahulog sa malalim na bangungot na ayaw siyang pakawalan. Isang tinig ang umalingaw-ngaw sa likuran nila. Hindi niyo sila maliligtas. Paglingon nila'y naroon ang dalawang bantay ng biringan. Ang mga aninong una niyang nakita sa paaralan, ngayon ay malino na ang mga anyo. Matatangkad, mapuputi ang mga mata, at ang balat ay para bang gawa sa marmol. Wala silang mukha ng emosyon. Ang mga ito ay pinili ng manatili. Hindi sila nababagay sa mundong iyong pinanggalingan. Uwi ka ng isang bantay. Hindi sila pumili. May pamilya sila. May mga pangarap. Tugon ni Elias na naninikip ang dibdib. Lumapit ang isa pang bantay. Ang mundo ng tao ay puno ng sakit at pagkadismaya. Dito ay wala silang problema. Wala silang pagdurusa. Wala rin silang kalayaan pero hindi nila yon kailangan. Walang kalayaan. Iyan ang pinakaubod ng pagdurusa. Tila nagalit ang mga bantay. O yun ang pinakamalapit na may tuturing nagalit nilang ekspresyon. Hinawakan nila ang braso ni Elias. Mariin at masakit. Ngunit agad na tumayo si Joseph. Ngayon ay nakatitig sa bantay. Hindi sa ere. Para bang naistorbo ang isang nakaprograma. Sa isang iglap, nagsimulang kumurap ang pendant sa leeg ng guro. Sumiglab ang liwanag na tumama sa mga bantay. Napatras sila. Samuel! Takbo na, Sir Elias! Utos ni Samuel sabay agaw sa kamay ng guro. Magkasabay silang tumakbo, tumatalon sa mga hagdang gawa sa marmol na nagbabago ng hugis. Tumatagos sa mga pasilyong tila nabubura at muling lumilitaw. Sa likod nila, rinig ang malamig na boses ng mga bantay. Hindi niyo matatakasan ang syudad na ito. Subalit tumigil si Elias. Hindi ko pwedeng iwan sina Joseph, si Maris at si Darren. Tumingin si Samuel sa kanya, desperado. Sir, kapag bumalik tayo, hindi na kayo makakaalis dito. Gusto ko kayong iligtas. Sana kayo rin ang magligtas sa kanila sa tamang panahon. Napatingin si Elias muli sa tatlo niyang dating kaklase. Nakaupo pa rin doon. Walang imik at walang emosyon. Parang mga buhay na nawalan ng saysay. At sa unang pagkakataon ay hindi na luha ang nararamdaman niya, kundi galit. Galit sa biringan. Galit sa kawalan ng katarungan. Galit sa hindi niya pagkilos noon. Humigpit ang hawak niya sa pendant. Babalikan ko kayo. Babalikan ko kayong lahat. Bulong niya't puno ng pangako. Nagpatuloy sila sa pagtakbo ni Samuel. Hanggang ang lungsod na hindi dapat makita ay nagsimulang sumara ang daan palabas. Hingal na hingal si Ginoong Elias habang nakaluhod sa damuhan sa dulo ng kakaibang daan. Tila isang punit na realidad ang lugar na pinagmula nila Samuel. Isang bitak sa pagitan ng mundo ng tao at ang lihim na syudad ng biringan. Sa tatlong pendant na suot niya, nagawa nilang makatakas pero hanggang kailan. Nilingon niya ang pinagdaanan nila at nakita niya ang ilaw ng biringan na unti-unting naglalaho. Parang isang panaginip na hindi sigurado kung totoo ba talaga. Ngunit hindi yon sapat para pakalmahin siya. Hindi pa tapos ang lahat. Sir, kailangan nating magmadali. Hindi titigil ang mga bantay. Hindi nila papayagang may makaalam ng sikreto namin. Nanindig ang balahibo ni Elias. Tumingin siya sa pendant na hawak. Nagliliwanag pa rin. Nagbibigay ng kakaibang lakas ngunit may kasamang bigat sa dibdib. Samuel, yung mga kaklase ko, pwede ko pa ba silang iligtas? Mahina niyang tanong. Hindi agad sumagot ang binata. Sa kanyang mukha ay nakita ni Elias ang lungkot na tila paulit-ulit na nararamdaman ni Samuel sa buong buhay niya. Sir Elias, may dalawang uri ng tao sa biringan. Ang mga dumating doon ng kusa at ang mga inalis ng karapatang magdesisyon. Ang tatlong nakita ninyo, kabilang sa pangalawa.
Kumirot ang puso ni Elias. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sisihin ang mundo. Ang mundong maraming naliligaw, nalulunod sa pangarap at kasinungalingan. Kung ganun, ano ang dapat kong gawin? Ipagsawalang bahala na lamang ang mga kaibigan kong nawala. Kalimutan sila habang ligtas ako. Humakbang si Samuel at maingat na hinawakan ang kamay ng guro. Hindi ko sinasabing kalimutan niyo sila, Sir, pero may tanong ako. Tumingin siya ng diretso sa mata ni Elias. Seryoso at totoo. Hanggang saan ang kaya mong isugal? Natigilan ng guro. Hindi lamang ito tanong. Ito ay paghahamon sa kanyang prinsipyo bilang edukador, bilang tao. Nagpatuloy sa pagsasalita si Samuel habang nakatingin sa pendant. Ang bagay na yan ay hindi dapat mapasa kamay ng tao. Hindi rin ito dapat nasa akin. Kapag inilalapit nyo yan sa ibang tao, mararamdaman ng biringan ng presensya ninyo. Napatingin si Elias sa pendant. Kung ganun, ano ang gusto mong gawin ko? Itapon ko ito. Isuko kita sa kanila. Bumalik sa dati at magbulag-bulagan. Sir, pwede niyo akong iligtas. Pero may katumbas yun. Dahan-dahan niyang binuksan ang mapa. Hindi na yun mukhang lumang papel. Ngayon ay para na itong buhay. Umiikot ang mga guhit at may sari-sariling liwanag ang mga simbolo. Kapag sinubukan yung iligtas sa mga tagalabas na naroon, maaaring hindi na kayo makabalik. O mas malala, ang mundo niyo ang magdurusa. Umigting ang dibdib ni Elias. Hindi makapagsalita. May dalawang landas na malinaw na nakaharap sa kanya. Una, itago si Samuel at protektahan siya. Manatili sa buhay, guro. Tulungan ang isang kabataang naghahanap ng kalayaan. Ngunit kapalit nito iiwan niya ang mga kaibigan niyang matagal nang nawala. Tatanggapin niyang hindi na sila may uuwi pa. Ikalawa, ituloy ang laban. Bumalik sa biringan at harapin ang panganib upang iligtas sa mga nilamon ng syudad. Ngunit kapalit nito, maaaring mawala si Samuel sa kanya. At mas masahol, maaaring pati ang mundong kilala niya ay mawasak. Masakit isipin, masakit piliin, masakit ding tanggapin. Bakit ba kailangan pang pumili? Bakit kailangan pang may masaktan? Dahil ganun ang realidad, sir. At kahit sa mundong ito o sa amin, lagi may kapalit ang kaalaman. Bago pa man makapagtanong si Elias muli, biglang tumigil ang hangin. Tahimik ang lahat, walang kuliglig, walang hangin. Tanging isang tinig ang umalingaw-ngaw sa kanilang paligid. Napalingon sila sa paligid ngunit walang tao. Hindi mo dapat nalalaman ang mga bagay na yon. Sumulpot ang tatlong bantay sa biringan, hindi mula sa likod o sa gilid kundi para bang lumitaw lamang sa mismong hangin. Sir, huwag kayong gagalaw. Bulong ni Samuel. Nanginginig din ito. Ngunit lumapit ang isa sa mga bantay. Napako ang tingin kay Elias. Kung isusuko mo ang bata, makakalimutan mo ang lahat. Makababalik ka sa dati mong buhay. Wala nang takot at wala nang sakit. At sa isang iglap na yon ay bumalik sa alaala ni Elias ang lahat. Ang pangarap ng kanyang mga kaklase, ang mga tawa nila sa ilalim ng araw, ang mga planong hindi na natupad, ang mga pamilyang naghihintay hanggang ngayon, at si Samuel, ang batang kumakapit sa kanya para sa pag-asa. Dalawang mundo, dalawang buhay, dalawang responsibilidad. Sino ang ililigtas niya? Sino ang karapat-dapat? O may karapatan ba siyang pumili? Sir Elias, kung akong isusuko nyo, mauuwi rin ako sa dati kong buhay. Pakiusap ni Samuel. Lumuluhan na. Humigpit ang hawak niya sa kamay ng guro. Ako ang pinakamahirap na estudyante nyo ngayon. Dahil sa akin nalagay kayo sa panganib. Kung akong pipiliin yung iligtas, ang iba'y mananatiling nakakulong. Lumuha si Elias. Hindi lamang isa kundi tuloy-tuloy na. Hindi ako handang pumili. Guro ako. Trabaho ko ang iligtas ang bawat estudyante ko. Pero sir, hindi lahat ng estudyante dapat manatili sa klase. Ang pendant ay kumislap. Ang mapa'y uminit.
Ang mga bantay ay palapit na ng palapit at doon sa gitna ng kagubatan, sa pagitan ng dalawang mundo, ay nabuo sa isipan ni Elias ang pasya. Isang pasya na magtatakda ng direksyon ng kanyang buhay. Hindi ako mamimili. Nagningning ang pendant sa isang napakatinding liwanag. Hinawakan ni Elias ang mapa at bumulong siya kay Samiel. Tutulungan kita't ibabalik ko sila. Kahit anong kapalit. Nagulat si Samiel. Hindi yun ang inaasahan niyang tugon. Ngunit bago pa man niya maproseso'y gumalaw si Elias. Umakbang siya sa gitna ng mga bantay. Nakatayo at hindi na nanginginig. Kung tunay na makapangyarihan ng syudad ninyo, hindi dapat kayo natatakot sa iisang guro. Sandali silang natahimik at pagkatapos ay sabay-sabay na naglabas ng malamig na tinig. Kung iyon ang iyong pasya, simula ngayon, kabilang ka na sa laban. Sumara muli ang mundo, nawala ang hangin at nagbago ang mga anino, at ang kapalaran ni Elias ay tuluyan ng inukit. Sa pagitan ng katotohanan at sakripisyo, kaalaman at kalayaan, pagliligtas at pagkawala. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, hindi siya sigurado kung tama ang kanyang ginawa, pero sigurado siyang hindi siya umatras bilang guro. Hindi malaman ng Ginoo kung gaano siya katagal sa biringan. Wala namang sikat ng araw at paglubog nito rito. Ang oras ay parang nakatigil, o kaya na may umaandar ng mabilis na hindi kayang sundan ng isip. Nakatayo siya sa gitna ng plaza habang nakatingin sa mga pamilyar na muka. Ang dati niyang mga kaklase sa kolehiyo, ang mga taong hinanap ng kanilang mga pamilya sa loob ng maraming taon, pero ngayon ay narito at buhay. Buhay pero parang wala ng kaluluwa. Ang kanilang mga matay malamlam, walang pagkilala kahit kaunti. Ang mga labi nila'y nakangasang nakangiti, pero may lungkot at pangungulila sa likod ng ngiting yon. Hindi niyo ba ako natatandaan? Ako ito si Elias. Nanginginig na boses niya. Tumingin ang mga ito sa kanya pero hindi tumugon. Para bang nakikinig sa kanyang katawan pero ang isip ay nasa ibang mundo. Hawak ng biringan. Muling lumapit si Samiel. Sir, hindi na sila makakabalik. Walang alaala, walang karapatang magtanong. Pinili na nila ang biringan. Napahawak sa ulo ang guro. Kung ganun, kaya nyo rin burahin ang alaala ko. Kung mananatili ka rito, sir, oo. At noon niya naramdaman ng madilim na katotohanan. Kung mananatili siya sa biringan, mawawala siya sa mundo. Makakalimutan niya ang lahat ng minahal niya at makakalimutan din siya ng mga tao. Inabot ni Samiel ang lumang mapa. Sir, ang kaalaman sa aming syudad ay makakapagbago sa mundo. Kapalit lamang ay isa. Huwag mo nang balikan ang buhay na iniwan mo. Napatingin ang guro sa mapa. Sa kamay, ang oportunidad ay para itama ang sistema sa edukasyon, ang kahirapan ng mga mag-aaral, ang pagsasamantala sa mga guro. Kayang-kaya niyang baguhin ang Pilipinas pero ang kapalit ay mawawala ang sarili. Isang masakit na tahimik na bumalot sa kanila. Bumalik sa isipan niya ang mga ngiti ng kanyang mga estudyante. Mga estudyanteng may pangarap na maging inhinyero. Ang mga batang umaasa sa kanya. Hindi nila kailangan ng perpektong guro. Kailangan nila ng guro na hindi susuko. Muling tumulo ang luha ni Elias. Hindi siya naging guro para magtago sa isang perpektong mundong walang problema. Naging guro siya para harapin ang mga problema kasama ng kanyang mga estudyante. Maigpit niyang ibinalik ang mapa sa kamay ni Samiel. Hindi ko kayang iwan ng mga batang umaasa sa akin. Hindi ako nagguro para tumakbo palayo. Nagulat si Samiel. Nagpapasya ka laban sa kaligtasan at kaginhawaan. Ang tunay na kaginhawaan ay yung alam mong ginagawa mo ang tama. Biglang umihip ang hangin. Ang syudad ay tila nanginig. Parang hindi sang-ayon sa kanyang desisyon. Itinaas ni Samiel ang palad at bumulong ng kakaibang panalangin. Unti-unting nagdilim ang paligid. At sa huling beses ay nakita ni Elias ang kanyang mga dating kaklase. Pasensya na, hindi ko kayo maililigtas.
pero hindi ko rin nahayaang may mawala pa. Isang napakaliwanag na pagsabog ng liwanag ang pumutok. Paggising, nagmulat siya ng mga mata. Naroon siya sa kanyang silid-aralan. Dumadagundong ang kampana ng paaralan. Udyat ng reses. Walang mapa. Walang bakas ni Samuel. Walang katibayan ng biringan. Parang panaginip lamang. Pero sa mesa sa harapan niya, may isang itim na bulaklak na mula sa biringan at isang maliit na papel. Pinili mo ang mundo ng tao. Marahil iyon ang mas tama. Napangiti siya kahit may luha sa mga mata. Simula noon ay mas naging mapagpasensya siya. Mas nakikinig at mas nagmamalasakit. Alam niyang hindi perpekto ang mundo, pero may pag-asa sa bawat batang natututo. Hindi niya na muling nakita si Amara, pero sa bawat estudyante na nagtatagumpay, alam niyang iyon ang tunay na milagro. Higit pa sa kahit na anong hiwaga ng biringan. Hanggang dito na lamang po ang kwento. Maraming salamat po sa pagsuporta nyo sa ating channel. Pakiusap ko lamang po sa mga supporters o sa mga listeners po natin na kapag po may nag-a-upload ng iba nating video ay i-report po natin. Kasi hindi po sa atin yan. Dalawa lang po yung channel natin. Itong Sir Joseph Stories at yung DM Stories. Yun lamang po. Kung may bago po tayong channel na gagawin ay ipapaalam po natin sa inyo para po alam nyong sa atin din yon. Yun lamang. Maraming salamat sa inyo.